Ang pangalan ko ay Paulo, na dati kilala bilang Saulo ng Tarso. Ang aking paglalakbay mula sa isang masigasig na Fariseo hanggang sa pagiging isang apostol ni Hesukristo ay isang kwento ng radikal na pagbabago na hindi lamang nagbago sa aking buhay, kundi pati na rin sa takbo ng kasaysayan. Pahintulutan ninyo akong ibahagi sa inyo ang mga detalye ng aking kamangha-manghang paglalakbay mula sa aking mga unang araw sa Tarso hanggang sa aking mga huling sandali sa Roma. Suportahan ang aming gawain sa pamamagitan ng pag-iwan ng Amen o isang pagbati kay God sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Mag-iwan din ng suhestyon ng video sa mga komento sa ibaba. Maraming salamat! Ipinanganak ako bandang Besh AD sa Tarso, isang maunlad na lungsod sa Cilicia, sa kasalukuyang timog silangang bahagi ng Turkey. Ang mga magulang ko, mga debotong Hudyo mula sa tribo ni Benjamin, ay binigyan ako ng pangalang Saulo bilang parangal sa unang hari ng Israel. Mula sa simula, pinalaki ako ng may matibay na pagkakakilanlang Hudyo at malalim na paggalang sa batas ni Moises. Ang Tarso ay hindi isang karaniwang lungsod. Isa itong sentro ng kultura at kaalaman kung saan ang mga impluensyang Griego, Romano at Hudyo ay naghalo sa isang natatanging paraan. Ang mga kalye ay abala, puno ng mga mangangalakal, mag-aaral at mga naglalakbay mula sa lahat ng sulok ng Imperyong Romano. Ang amoy ng mga exotic na pampalasa ay sumasalubong sa amoy ng mga pergamino sa mga lokal na aklatan. Dito, sa makulay na kapaligirang ito, nagsimula akong maglakbay at nabuo ang aking mga unang pananaw sa mundo. Ang aking kabataan ay minarkahan ng isang mahigpit na edukasyon. Mula sa murang edad, nagsimula akong magmemora ng Torah, binibigkas ang mga talata habang tinutulungan ko ang aking ama sa kanyang gawain ng paggawa ng mga tolda. Ang mga kwento ng mga patriarka, ang epiko ng paglabas, ang mga batas ng Levitiko, lahat ng ito ay naging bahagi ng aking pagkatao. Kasabay nito, hindi ko maiwasang madala sa kultura ng Helenismo na tumatalakay sa Tarso. Natutunan ko ang Griego, hindi lamang ang karaniwang dialekto na ginagamit sa kalye, kundi pati na rin ang klasikong Griego ng mga pilosopo at makata. Isang mahalagang aspeto ng aking pagkakakilanlan na sa mga panahong iyon ay hindi ko pa alam kung gaano ito kahalaga ay ang aking pagiging isang mamamayang Romano sa kapanganakan. Isa itong bihirang pribilehiyo para sa isang Hudyo. Marahil ay ipinagkaloob sa aming pamilya dahil sa serbisyo sa Roma. Naalala ko ang pagmamataas sa mga mata ng aking ama nang ipaliwanag niya sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging isang civis Romanus. Saulo, sabi niya, ito ay nagbibigay sa iyo ng mga karapatan at proteksyon na kakaunti lamang ang may ganito. Gamitin ito ng may karunungan. Habang lumalaki ako, lalong tumindi ang aking sigasig para sa batas ng mga Hudyo. Hindi ko nais maging isa lamang sa mga sumusunod na Hudyo. Nais kong mag-stand out, maging isang halimbawa ng debosyon at katwiran. Sa diwang ito, noong ako'y 13 taong gulang, ipinadala ako sa Jerusalem upang ipagpatuloy ang aking mga pag-aaral sa ilalim ng pangangalaga ni Gamaliel, isa sa mga pinakarespetadong guro ng mga Fariseo sa panahong iyon. Ang paglalakbay mula Tarso patungong Jerusalem ay ang aking unang malaking pakikipagsapalaran. Malinaw kong naaalala ang kasiyahan ng unang makita ang banal na lungsod. Ang mga gintong pader nito ay kumikinang sa ilalim ng araw ng Judea. Ang templo, ang sentro ng aming pananampalataya ay kamangha-mangha. Doon sa gitna ng mga marmol na haligi at ang patuloy na ingay ng mga peregrino at mga pari, pakiramdam ko'y tunay akong konektado sa kasaysayan ng aking bayan.
Si Gamaliel ay isang pambihirang guro, maingat, matalino at malalim na bihasa sa mga kasulatan at tradisyon ng oral. Itinuro niya sa amin hindi lamang ang magmemora ng batas, kundi pati na rin ang magtanong, magdebate at hanapin ang mga mas malalim na kahulugan nito. Ang Torah ay may 70 mukha. Madalas niyang sabihin, hinihikayat kami na tuklasin ang bawat nuance, bawat posibleng interpretasyon. Ang mga tao ng aking pag-aaral sa Jerusalem ay masidhi at kapaki-pakinabang. Gumugol ako ng mga buong araw na nakatuto sa mga banal na kasulatan, nakikipagdebate sa mga kaklase hanggang sa mga hating-gabi. Nag-aayuno ako ng regular, naghahangad ng kalinisan at espiritual na kaliwanagan. Agad akong nakilala bilang isa sa mga pinakamatalino at masigasig na estudyante. Ito ay sa panahong ito ko unang narinig ang tungkol sa mga tagasunod ni Jesus ng Nazareth. Sa una, hindi ko ito binigyan ng malaking pansin sapagkat ang mga sekta at mesianic na kilusan ay hindi bihira sa Judea noong mga panahong iyon. Ngunit habang lumalaki ang grupong ito at kumakalat ang kanilang mga ideya, nagsimula ko silang makita bilang isang seryosong banta sa kadalisayan ng pananampalatayang Hudyo. Ang pahayag na si Jesus, isang lalaking ipinako sa krus bilang isang karaniwang kriminal, ay ang ipinangakong Mesiyas, ay hindi lamang mukhang mali, kundi isang blasfemya. Paano maaaring ang tagapagligtas ng Israel, ang ipinangakong hari na magbabalik ng kaluwalhatian ni David, ay mamatay ng isang ganap na kahihiyang kamatayan, at ang ideya na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay at umakyat sa langit? Sobra na para sa akin upang tanggapin. Pinapalakas ng isang kasigasigan na ngayon ay tinatanggap kong mali, naging isang walang habas na tagapag-usig ako ng mga unang Kristiyano. Aktibo akong nakibahagi sa pag-uusig sa Jerusalem. Pinapasok ang mga bahay, hinahatak ang mga lalaki at babae papunta sa bilangguan. Ako ay kumbinsido na ginagawa ko ang gawain ng Diyos. Pinoprotektahan ang tunay na pananampalataya laban sa isang mapanganib na erehiya. Ang tuktok ng aking yugto bilang isang tagapag-usig ay ang pagpapakamatay ni Esteban. Nandoon ako, tinatangkilik ang mga damit ng mga nagbatak kay Esteban, lubos na pinapayagan ang pagbitay na iyon. Ang mga huling salita ni Esteban na humihiling ng kapatawaran para sa kanyang mga mamamatay tao ay dapat sana ay nagdulot sa akin ng kahabag-habag, ngunit sa oras na iyon, pinalakas pa nito ang aking pagpapasya. Aano kaya isang tao ay makaharap ng kamatayan nang may ganitong kapanatagan para sa isang dahilan na sa tingin ko ay mali? Hindi ako nasiyahan na usigin ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Nakuha ko ang pahintulot mula sa mataas na pari na dalhin ang aking kampanya sa Damasco. Naalala ko na umalis ako sa lungsod, puno ng galit at determinasyon. Ang aking isipan ay naglalabas ng mga plano kung paano ko wawasakin ang kultong ito kapag nakarating ako sa Damasco. Hindi ko alam na ang paglalakbay na ito ay magbabago ng landas ng aking buhay magpakailanman. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Kaya nilikha ko ang e-book na pagtagumpayan ang pag-aalala. Isang 21 araw na pag-aaral sa Biblia, isang makabagong gabay na magdadala sa iyo sa isang araw-araw na paglalakbay na may mga pagninilay, panalangin at praktikal na hakbang upang patatagin ang iyong pananampalataya at mamuhay ng may kapayapaan. Ang link ay nakapirmi sa unang komento. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ang kapayapaan ng Diyos at baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay. Nang ako'y nasa daan patungong Damasco, sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng tanghali, lahat ay nagbago. Bigla akong napalibutan ng isang liwanag mula sa langit, kasing maliwanag ng araw na ako'y bumagsak sa lupa, naganap na bulag. Pagkatapos, narinig ko ang isang tinig na tumagos sa kaluluwa ko, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?"
Nataranta at nalilito, ang tanging nasabi ko ay, "Sino ka, Panginoon?" Ang tugon na dumating ay yumanig sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ako si Jesus na iyong inuusig. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ko ay gumuho. Ang Jesus na kinamuhian ko bilang isang huwad na Mesiyas ay buhay at nakikipag-usap sa akin ng diretsyo. Lahat ng aking mga tiyak na paniniwala, lahat ng aking kasigasigan, lahat ng aking pagkaunawa sa batas at mga propeta, lahat ay isinantabi sa isang saglit. Ako'y dinala, bulag at nalilito patungong Damasco. 3 araw akong hindi kumain ni uminom, nalunod sa isang kadiliman na pisikal at espiritual. Nahihirapan akong intindihin kung ano ang nangyari at pagsamahin ang nakakagulat na pagpapahayag na ito sa lahat ng akala ko ay alam ko tungkol sa Diyos at kanyang kalooban. Dumating si Ananias, isang tagasunod ni Jesus sa akin. Inamin ko na nang marinig ko na may darating, ang unang pakiramdam ko ay takot. Matapos lahat, ako'y kilala bilang tagapag-usig ng mga Kristiyano. Ngunit si Ananias ay nagpakita sa akin ng kabutihang loob na ganap na nagpasuko sa akin. Sa pamamagitan niya, hindi lamang ako nakarecover ng aking pisikal na paningin, kundi nakatagpo rin ng bagong espiritual na paningin. Ang bautismo na tinanggap ko mula kay Ananias ay higit pa sa isang ritual. Isa itong muling pagsilang, isang paglilinis hindi lamang ng aking katawan, kundi pati ng aking kaluluwa. Doon, sa tubig ng bautismo, namatay si Saulo, ang tagapag-usig, at ipinanganak si Pablo, ang apostol. Higit pa rito, tumanggap ako ng isang tawag na magbabago, hindi lamang ng aking buhay, kundi pati ng kurso ng kasaysayan. Ako, na dati pinakamalupit na kalaban ng mga Kristiyano, ay pinili upang maging isang apostol, upang dalhin ang pangalan ni Jesus sa mga hentil. Ang pagbabago sa aking buhay ay agad-agad at radikal. Nagsimula akong mangaral sa mga sinagoga ng Damasco, ipinapahayag si Jesus bilang anak ng Diyos. Isipin ninyo ang gulat ng mga nakakakilala sa akin. Ang lalaking dumating sa lungsod upang ikulong ang mga tagasunod ni Jesus ngayon ay ipinahayag na si Jesus ay ang ipinangakong Mesyas. Tiyak, hindi lahat ay tumanggap ng pagbabagong ito ng mabuti. Marami ang hindi naniwala sa aking pag-convert. Nagdududa na ito'y isang uri ng panlilinlang. Ang iba, lalo na ang mga Hudyo na mas konserbatibo, ay tiningnan ako bilang isang traidor. Hindi nagtagal, ako'y naging target ng mga dati kong kaalyado. Ang sitwasyon sa Damasco ay naging sobrang delikado, kaya kinailangan kong tumakas mula sa lungsod. Ako'y ibinaba mula sa mga pader ng lungsod sa isang basket, isang nakakahiyang karanasan para sa isang tao na dati ay pumapasok sa mga lungsod na may awtoridad at dangal. Ngunit ang kahihiyan na iyon ay nagsilbing panimula ng marami pang darating na pagsubok na haharapin ko dahil sa Ebanghelyo. Matapos umalis sa Damasco, nagtagal ako sa Arabia. Ang panahong iyon ay naging mahalaga para sa akin. Malayo sa kaguluhan at kontrobersya, nagkaroon ako ng pagkakataon na magnilay ng malalim tungkol sa lahat ng nangyari. Kinailangan kong pag-isa ang aking malalim na kaalaman sa batas ng Hudyo at ang pagpapahayag ni Jesus bilang ang ipinangakong Mesyas. Ito ay isang panahon ng matinding pakikipag-isa sa Diyos, kung saan ang mga kasulatan na alam ko ng husto ay nagkaroon ng bagong kahulugan sa liwanag ni Kristo. Nang bumalik ako sa Jerusalem, 3 taon pagkatapos ng aking pagkakonberte, sinalubong ako ng malamig na pagtanggap mula sa mga apostol. Naiintindihan ko, isinasaalang-alang ang aking nakaraan. Si Bernabe ang nagpatuloy sa aking pabor, pinapalakas ang kanilang paniniwala sa pagiging tapat ng aking pagkakonberte. Ang aksyon na ito ni Bernabe ang nagbigay daan sa isang mahalagang pakikipagtulungan sa mga unang taon ng aking ministeryo. Ang mga sumunod na taon ay panahon ng paghahanda. Nagtagal ako sa aking bayan sa Tarso
kung saan nagkaroon ako ng pagkakataon na ilapat ang aking bagong pag-unawa sa Ebanghelyo sa multicultural na kapaligiran kung saan ako lumaki. Ito ay isang panahon ng paglago, kung saan natutunan kong ipahayag ang mensahe ni Kristo sa paraang maiintindihan ng parehong mga Hudyo at Hentil. Nang tawagin ako ni Bernabe upang tumulong sa simbahan sa Antioquia, naramdaman kong handa na akong maglingkod sa misyon na ibinigay sa akin ng Diyos. Ang Antioquia ay isang buhay na lungsod na puno ng pagkakaiba-iba, kung saan mabilis na kumakalat ang Ebanghelyo sa mga Hentil. Dito unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Ang aking unang misyon kasama si Bernabe ay nagdala sa amin sa Cyprus. Sa Paphos, nakatagpo kami ng isang makulay na karanasan kasama ang prokonsul na si Sergio Paulo. Naaalala ko pa nang harapin ko ang salamangkero na si Elimas na sinusubukang pigilan ng prokonsul na tanggapin ang pananampalataya. Nang magkaroon ng pansamantalang pagkabulag si Elimas, nakita ko ito bilang isang eko ng aking sariling karanasan sa daan patungong Damasco. Ang pagkakonberte ng prokonsul ay isang makapangyarihang sandali na nagpakita sa akin ng kapangyarihan ng Ebanghelyo na maabot ang pinakamataas na antas ng lipunang Romano. Mula sa Cyprus, tumuloy kami sa Galacia kung saan hinarap namin ang mas matinding hamon. Sa Antioquia ng Pisidia, ang aking sermon sa sinagoga ay unang tinanggap. Ngunit agad kaming nakatagpo ng matinding pagtutol mula sa mga pinunong Hudyo. Sa Iconio, muntik kaming batuhin ng mga tao. Ngunit sa Listra, nakaharap ko ang isa sa mga pinakamahihirap na karanasan ng aking buhay. Matapos magpagaling ng isang lalaking ipinanganak na pilay, inisip ng mga tao na kami ay mga Diyos na Griego. Tinawag si Bernabe na Zeus at ako naman ay Hermes. Isa itong hindi kapanipaniwalang at mapanganib na sitwasyon. Kinailangan naming magsikap upang kumbinsihin ang mga tao na kami ay simpleng tao lamang at na ang tunay na pagsamba ay nararapat sa Diyos na buhay. Ngunit ang sitwasyon ay agad nagbago nang dumating ang mga Hudyo mula sa Antioquia at Iconio. Binato ako at iniwan na parang patay sa labas ng lungsod. Ang sandaling iyon, nakahiga sa mga batong puno at duguan sa Listra, ay isa sa mga pinakamadilim na sandali ng aking buhay. Naalala ko si Esteban at kung paano ko inaprubahan ang kanyang pagbato. Ngayon, ako na ang nasa kanyang pwesto. Ngunit sa biyaya ng Diyos, nakaligtas ako. Tumayo ako, nagulat ang lahat at ipinagpatuloy ang aking paglalakbay. Ang karanasang ito ng halos kamatayan ay higit pang nagpagtibay ng aking determinasyon na ipangaral ang Ebanghelyo, anuman ang halaga. Dito ko unang natutunang tawaging Paulo, isang pangalang sumasalamin sa aking bagong identidad at misyon. Paulo, ang maliit, isang patuloy na paalala na kahit na ang mga kaloob ko at ang aking tawag, wala akong halaga nang wala ang biyaya ng Diyos. Ipinagtanggol ko ng matindi na ang kaligtasan ay dulot ng pananampalataya kay Hesukristo, hindi ng pagsunod sa batas. Ang posisyon kong ito na ipinahayag ko sa Konseho ng Jerusalem ay naging mahalaga sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa labas ng mga hangganan ng Hudaismo. Isang mahirap na laban ito na nagdala sa akin sa alitan sa ilan sa mga unang apostol, kasama na si Pedro. Naaalala ko ang talakayan sa Jerusalem. Ang tensyon ay ramdam. Sa isang panig, ang mga Fariseo na nag-convert ay nagpilit sa pangangailangan ng pagtutuli. Sa kabilang panig kami ni Bernabe na nagsasabi kung paano kumilos ang Diyos sa mga Gentil nang hindi ipinapataw ang batas ni Moises. Si Santiago ang nagmungkahi ng isang kompromiso na hinihiling sa mga Hentil na umiwas lamang sa mga gawain na labis na nakakasakit sa mga Hudyo. Ang desisyong ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng unang simbahan. Binuksan nito ang mga pintuan para sa malayang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mga Hentil nang walang mga hadlang ng batas na seremonya ng Hudyo. Isang tagumpay ito,
ngunit pati na rin ang simula ng isang tuloy-tuloy na laban na haharapin ko sa buong aking ministeryo. Ang mga kasunod kong paglalakbay ay nagdala sa akin ng mas malalayong lugar. Dumaan ako sa Asia Minor, tumawid patungong Europa at nagtatag ng mga iglesia sa mga lungsod tulad ng Filipos, Tesalonica, Corinto at Efeso. Bawat lungsod ay may kanya-kanyang hamon at natatanging pagkakataon. Sa Filipos, isang kolonya ng Roma, naranasan ko ang isa sa mga pinakamahalagang karanasan ng aking ministeryo. Matapos palayain ang isang batang aliping babae mula sa isang espiritu ng panghuhula, ako'y nakulong kasama si Silas. Malinaw kong naaalala ang gabing iyon sa kulungan, habang ang aming mga paa ay nakakulong sa pangil, sugatan at pagod, nagsimula kaming umawit ng mga papuri. Bigla, isang lindol ang yumanig sa kulungan at binuksan ang lahat ng mga pinto. Ang bantay ng bilangguan, na inisip na ang mga bilanggo ay tumakas, ay malapit ng magpakamatay nang kami ay pigilan. Ang gabing iyon ay nagtapos sa bautismo ng bantay ng bilangguan at ng buong kanyang pamilya. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita kung paano maaaring baguhin ng Diyos kahit ang pinakamasalimuot na sitwasyon at gawing pagkakataon para sa Ebanghelyo. Sa Tesalonica, ang aking pangangaral sa sinagoga ay nagkaroon ng unang tagumpay, ngunit hindi nagtagal ay nakaharap kami sa matinding pagtutol. Inakusahan ako ng pagkagambala sa mundo at ng paggawa laban sa mga kautusan ni Cesar. Ang mga akusasyong ito ay sumunod sa akin ng matagal, nagpapakita kung paano ang mensahe ng Ebanghelyo ay nakikita bilang isang banta sa nakasanayang kaayusan. Ang Atenas ay nagbigay ng isang natatanging hamon. Dito, sa puso ng kultura at pilosopiya ng mga Griego, kinailangan kong baguhin ang aking pamamaraan. Naalala ko na naglalakad ako sa lungsod at ang aking puso ay nalulungkot sa nakikita kong dami ng mga idolo. Sa Areopago, ginamit ko ang kanilang sariling kultura bilang panimulang punto, binanggit ang kanilang mga makata at tinukoy ang dambana sa hindi kilalang Diyos. Bagamat may ilan na nagtawanan sa ideya ng pagkabuhay na mag-uli, may mga nagpakita ng interes kasama na si Dionisio ang Areopagita at isang babae na ang pangalan ay Damaris. Sa Corinto, doon ako nanatili ng mas matagal, mga 18 buwan. Ang lungsod ay kilala sa kanyang kalaswaan at ang pagtatag ng iglesia doon ay isang malaking hamon. Dito ko nakilala sina Aquila at Priscilla, mga gumagawa ng tolda tulad ko. Nagtrabaho kami ng magkasama, hindi lamang sa aming hanap buhay, kundi sa pagpapatibay ng iglesia. Ang mga sulat na isinulat ko sa mga taga-Korinto ay nagpapakita ng maraming laban na aming hinarap upang magtatag ng isang komunidad ng mga Kristiyano sa isang kapaligirang labis na hostil. Sa Efeso, nagkaroon ako ng isa pang mahalagang bahagi ng aking ministeryo. Nagtagal ako ng mga 3 taon doon, ang pinakamahabang panahon na nanatili ako sa alinmang lungsod sa aking mga misyon. Ang Efeso ay isang sentro ng mahika at okultismo at dominado ng kulto kay Artemis, ang diyosa. Naalala ko ang araw na maraming mga nagpraktis ng mahika ang nagdala ng kanilang mga aklat at sinunog ito sa harap ng publiko, isang makapangyarihang patutuo ng pagbabago na ginagawa ng Ebanghelyo. Doon ko rin hinarap ang isa sa mga pinakamalaking oposisyon. Si Demetrio, isang panday na gumagawa ng miniatura ng templo ni Artemis, ay nagpasimula ng isang paghihimagsik laban sa akin at sa aking mga kasamahan. Ang buong lungsod ay naging abala at sa loob ng mga oras, ang karamihan ay sumigaw, "Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso." Isang tensyonadong sandali ito at ako ay natakot para sa aking buhay at sa kaligtasan ng mga mananampalataya sa lugar. Sa buong mga paglalakbay na ito, nagsulat ako ng mga sulat sa mga iglesyang aking itinatag, tinatalakay ang kanilang mga pagdududa, itinutuwid ang mga maling turo at nag-aalok ng pampalakas loob.
Ang mga liham na ito na kalaunan ay magiging bahagi ng mga kasulatan ng mga Kristiyano ay naging aking paraan ng pagpapastor sa malayo, pinapanatili ang pagkakaisa at kalinisan ng pananampalataya sa mga komunidad na madalas na pinagdadaanan ng pag-uusig. Bawat sulat na isinulat ko ay nagmula sa mga partikular na sitwasyon at natatanging hamon na kinaharap ng mga iglesia. Sa mga taga-Galacia, isinulat ko upang labanan ang impluensya ng mga Hudyo na nagsusulong ng pagtutuli. Sa mga taga-Korinto, tinalakay ko ang mga isyu ng pagkakabahagi sa iglesia, imoralidad at tamang paggamit ng mga espiritual na kaloob. Sa mga taga-Tesalonika, ipinaliwanag ko ang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo. Sa mga taga-Roma, ipinakita ko ang isang sistematikong pagpapaliwanag ng Ebanghelyo at ang relasyon nito sa batas. Ang mga sulat na ito ay hindi lamang mga dokumentong teolohikal, kundi mga pagpapahayag ng aking pastoral na puso. Madalas, dinidikta ko ang mga ito habang may luha sa aking mga mata. Nag-aalala sa espiritual na kalagayan ng mga nakarating sa pananampalataya sa pamamagitan ng aking ministeryo. Bawat linya ay puno ng panalangin. Umaasa na ang mga salita ay magdadala hindi lamang ng kaalaman kundi ng pagbabago. Ang aking ministeryo ay hindi nakaligtas sa mga kontrobersya at mga panloob na alitan. Isa sa mga pinakamahirap na sandali ay ang aking hindi pagkakaintindihan kay Pedro sa Antioquia. Si Pedro, na sa simula ay kumakain kasama ang mga hentil, ay umatras nang dumating ang ilang mga Hudyo mula sa Jerusalem. Hinarap ko siya ng publiko, ipinagtanggol na ang kanyang pag-uugali ay nagpapahina sa katotohanan ng Ebanghelyo. Isa itong tensyonadong sandali, ngunit kinakailangan upang mapanatili ang integridad ng mensahe ng biyaya na aming ipinapangaral. Nagkaroon din ako ng hindi pagkakaunawaan kay Bernabe, ang aking dating kasama sa paglalakbay tungkol sa pagdadala kay Juan Marcos sa ikalawang misyon. Ang aming hindi pagkakasunduan ay naging matindi, kaya kami ay nagkahiwalay. Noong mga panahong iyon, para sa akin ito ay isang kabiguan, ngunit ginamit ng Diyos kahit ang pagkakahiwalay na iyon upang paramihin ang gawaing misyonaryo na si Bernabe ay nagdala ng Ebanghelyo sa isang direksyon at ako naman ay sa iba. Ang mga pisikal na pagsubok na aking hinarap sa buong ministeryo ay hindi mabilang. Ako ay paulit-ulit na ikinulong, hinampas, binato at iniwan sa bingit ng kamatayan. Nakaranas ako ng mga pagkalunod, nagpalipas ng mga gabi at araw na palutang-lutang sa dagat. Nakaharap sa mga panganib ng mga ilog, mga tulisan mula sa aking mga kababayan at mga hentil. Naranasan ko ang pagod, mga sakit, gutom, uhaw, lamig at kawalan ng damit. At higit sa lahat ng ito, araw-araw kong dala ang pag-aalala para sa lahat ng mga iglesia. Isang partikular na pagsubok ay ang tinawag kong tiniks na salaman. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ito. Kung isang pisikal na pagdurusa, isang patuloy na tukso o mga espiritual na atake. Ano man ito, nagmakaawa ako sa Panginoon ng 3 beses upang alisin ito. Ang kanyang sagot ay malinaw. Ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagpapakita sa kahinaan. Itong karanasan ay nagturo sa akin na yakapin ang aking mga kahinaan at kilalanin na sa pamamagitan ng mga ito ang kapangyarihan ni Kristo ay nahahayag sa akin. Ngunit wala sa mga ito ang nakapigil sa akin. Bawat pagsubok ay nagpatibay lamang ng aking paniniwala na ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay isang mensaheng karapat-dapat, paghirapan at mamatay. Gaya ng isinulat ko sa mga taga-Filipos, sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang aking huling paglalakbay ay nagdala sa akin pabalik sa Jerusalem sa kabila ng mga propetikong babala tungkol sa mga panganib na naghihintay sa akin doon.
Sa Jerusalem, ako'y ikinulong dahil sa mga maling paratang ng pagpapasok ng hindi banal sa templo. Nagulo ang lungsod at ako'y nailigtas mula sa pagkakalat ng mga tao lamang sa pamamagitan ng interbensyon ng mga sundalong Romano. Dito ko ginamit ang aking karapatan bilang isang mamamayang Romano at nag-apela kay Cesar. Ang desisyong ito ay nagdala sa akin ng isang mahabang at mapanganib na paglalakbay patungong Roma. Ang paglalakbay ay puno ng mga panganib na nagtapos sa isang dramatikong pagkakalunod sa isla ng Malta. Malinaw ko pa ring naaalala ang mga araw na ako ay palutang-lutang sa dagat, ang mga alon ay bantaing lunuri ng barko anumang oras. Kahit sa kabila ng sitwasyong iyon, ng desperasyon, ginamit ako ng Diyos upang hikayatin ang mga tripulante at ang iba pang mga bilanggo. Tinitiyak sa kanila na walang buhay ang mawawala. Sa Malta, muli kong naranasan ang protektibong kapangyarihan ng Diyos nang ako'y makagat ng isang makamandag na ahas nang hindi ako nasaktan. Ang mga lokal na tao na sa simula ay itinuring akong isang kriminal na pinaparusahan ng mga Diyos ay nagsimulang ituring akong isang Diyos. Ginamit ko ang pagkakataong ito upang pagalingin ang maraming may sakit sa isla at ipangaral ang Ebanghelyo. Pagdating ko sa Roma, nagdaos ako ng 2 taon sa bahay puruhan. Ngunit kahit ang mga tanikala ay hindi nakapigil sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang aking tahanan ay naging isang sentro ng pangangaral at pagtuturo. Ako'y nakatanggap ng mga bisita mula sa iba't ibang uri ng tao, mga Hudyo, mga Hentil na nagtataka, mga opisyal ng Roma. Patuloy akong nagsusulat ng mga sulat, kabilang ang mga tinatawag na epistola ng pagkakulong, Efeso, Filipos, Colosas at Filemon. Ang mga sulat na ito ay nagpapakita ng malalim na espiritual na kabatiran, bunga ng mga tao ng ministeryo at pagsubok. Ako'y muling ikinulong sa Roma sa panahon ng pag-uusig ni Nero. Ang mga kalagayan ngayon ay mas masahol pa. Iniwan ng marami. Nakatagpo ako ng aliw sa matapat na presensya ni Lucas at sa suporta ng ilang matapang na mga mananampalataya. Sa panahong ito ko isinulat ang aking huling sulat, ang ikalawang epistola kay Timoteo, isang uri ng espiritual na pamana para sa aking anak sa pananampalataya. Ngayon, habang hinihintay ko ang aking pagbitay, nagmumuni-muni ako sa kahangahangang paglalakbay na pinayagan ako ng Panginoon na tahakin. Mula sa isang persigidor hanggang sa isang persigidong misyonaryo, mula sa isang pariseo hanggang sa isang apostol, nakita ko ang makapangyarihang pagbabago ng Ebanghelyo, hindi lamang sa aking sariling buhay, kundi sa buhay ng hindi mabilang na mga tao sa buong kilalang mundo. Ang aking buhay ay naging isang buhay na patutuo ng biyaya ng Diyos. Ako, na dati ay itinuturing na pinakamalupit sa mga makasalanan, ay pinili ng Diyos upang maging isang instrumento sa kanyang mga kamay. Sa pamamagitan ng aking mga paglalakbay, pangangaral at mga sulat, nakatulong ako upang maglatag ng mga doktrinang pundasyon at mga praktikal na hakbang para sa isang pananampalataya na, tiyak ako, ay patuloy na lalago at makakaapekto sa mundo matagal pagkatapos kong mawala. Ang epekto ng aking ministeryo ay higit pa sa mga iglesia na aking itinaguyod at mga kaluluwang aking nakita na nagbago. Sa pamamagitan ng aking mga sulat na alam kong patuloy na babasahin at pag-aaralan, naitatag ko ang mga teolohikal na batayan ng Kristyanismo. Sinuri ko ang mga kalaliman ng biyaya ng Diyos, ang kalikasan ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kahulugan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ang misteryo ng Iglesia bilang katawan ni Kristo, at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang aking mga turo tungkol sa pagkakaisa ng Iglesia na lumalampas sa mga hadlang ng lahi at lipunan ay nagtatag ng isang bagong paradigma ng komunidad. Ang ideya na sa kay Kristo, walang Hudyo o Hentil, alipin o malaya, lalaki o babae,
ay isang revolusyonaryong konsepto sa isang mundong hati-hati ayon sa lahi, lipunan at kasarian. Ang aking pagtutok sa biyaya ng Diyos bilang pundasyon ng kaligtasan, sa halip na sa mga gawa ng batas, ay nagbigay daan upang ang ebanghelyo ay kumalat sa mga hentil. Ito ay nagbago sa Kristyanismo mula sa isang kilusan sa loob ng Hudaismo patungo sa isang universal na pananampalataya na kayang yakapin ang mga tao mula sa lahat ng kultura at pinagmulan. Ang aking buhay at ministeryo ay nagtatag din ng isang modelo ng liderasyong paglilingkod at sakripisyo. Nagtrabaho ako gamit ang aking sariling mga kamay upang hindi maging pasanin sa mga iglesia. Tinanggihan ko ang mga karapatan at pribilehiyo para sa kapakanan ng ebanghelyo at handa akong magtiis ng lahat para sa pagmamahal kay Kristo at sa kanyang iglesia. Ngayon, habang papalapit na ako sa pagtatapos ng aking paglalakbay sa mundong ito, maaari kong sabihin ng may kumpiyansa, nakipaglaban ako sa mabuting labanan, natapos ko ang takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Wala akong pinagsisisihan. Bawat kilometro na aking tinahak, bawat latigong aking tiniis, bawat salitang isinulat, lahat ay nagkakahalaga para sa pribilehiyong makilala si Kristo at ipakilala siya. Ang aking pag-asa ay na ang mga iglesia na aking itinaguyod, ang mga taong aking tinuruan at ang mga salitang aking isinulat ay magpapatuloy sa pagbibigay ng bunga matagal pagkatapos ko umalis. Naway ang ebanghelyo ni Hesukristo, ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya ay patuloy na kumalat hanggang sa mga dulo ng lupa. At para sa iyo na nakikinig sa aking kwento ngayon, iniiwan ko ang hamon na ito. Hindi mahalaga kung sino ka man o kung ano ang iyong nagawa sa nakaraan, magagamit ka ng Diyos sa paraang hindi mo kailanman naisip. Gaya ng pag-transform ni Kristo kay Saulo, ang perseguidor, patungo kay Pablo, ang apostol, maaari ring baguhin ng Diyos ang iyong buhay at gamitin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Laging tandaan, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpapakita sa kahinaan. Hindi mahalaga kung gaano ka man kahina o hindi karapat-dapat, magagamit ka ng Diyos ng makapangyarihan kung ikaw ay magpapakumbaba at magbibigay buong buo sa Kanya. Naway ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay suma sa inyong lahat. Amen.